Magandang araw mga boss. Ngayon mga boss, nandito na naman tayo sa silihan ng mga tropa natin. Dahil nagpapataba sila ngayon mga boss ng step number 1. Ito mga boss yung siling Taiwan ha, na ang variety Red Hot F1. So ito mga boss, panoorin natin ito yung gagawin namin dito ratio at kung anong klase bang pataba ang gagamitin namin dito sa unang pataba. Ilagay. Yan, kalating latang sardinas na urea mga boss. Ang unang pataba. Kalahati lang, pinakita ko na sa inyo. Urea, kalating latang urea mga bossing. Ito na yung unang pataba. Shout out. So, ayan mga boss. Ang ratio ng pataba ngayon na ginawa, kalating lata ng sardinas na purong urea, tinunaw sa 16 liters na tubig, at yun naman ang ididilig, isang lata ng sardinas kada puno ng sili. So ayan, sa mga baguhan na gusto magtanim ng sili at wala pang idea kung paano ba ang pag-aalaga ng sili, ano ba ang mga pataba na ginagamit at paano ba ito i-apply, sana sa pamamagitan ng video ito ay may matutunan kayo at makakuha kayo ng mga idea. Kasi hindi naman lahat ng farmers ay pare-pareho ang mga pamaraan at diskarte sa pagtatanim at pag-alaga ng sili at kung ano-ano pang mga pananim. So dito pinapakita namin sa inyo kung ano yung mga ginagawa at ano yung dapat gawin para ma-share doon sa mga baguhan na gusto magtanim ng sili at wala pang idea. So patuloy lang kayo mga boss na magsubaybay at magsuporta sa aking YouTube channel at Facebook page para kami naman ay patuloy-tuloy lang na makakagawa ng mga video na kapag-pakinabang at makapulutan ng mga ideya na mga kapwa natin farmers, lalo yung mga baguhan na naghahanga din na gusto magtanim ng sili o ano man mga gulay. So itong sili, hindi naman ito siya mahirap alagaan mga busing. Basic lang ito alagaan, simple lang. Kaso nga lang, pag nagkamali ka rin dito, isang pagkamali mo lang malamang hindi ito siya aabot sa finish line, baka hindi makabunga. Kasi ang sili, ang palaging problema nito, nagkukulot ang dahon. Pagka nagkulot ang dahon at may bunga na, kung minsan, ang isa pang problema nito na matindi, yung tinatamaan ng anthracnose yung bunga. O may sabi sila dito, ang common term na ginagamit ng mga farmers dito, yung tinatawag nila na lapnos, o sa ibang lugar paltos, at sa ibang lugar naman ay patche sa bunga. So yan mga boss, ang problema kadalasan ng sili, hindi lang dito sa Central Luzon, sa buong Pilipinas at sa ibang bansa, tumatama talaga yung yung anthracnose o yung tinatawag dito sa lugar namin na lapnos daw or patche sa bunga. Boss, pakita mo ulit sa camera yung takal mo ng pataba sa pangalawang pagkataon. So ayan mga boss, kalating lata ng sardinas na purong urea mga boss yan. Yan, tutunawin dyan sa sa balding may tubig. So pupunuin mga boss yung balde na yan, 16 liters ang laman niya na tubig. At yan nga yung ididilig dyan sa sili ng isang lata ng sardinas kada puno. So tuloy nyo lang mga boss sa pagsubaybay sa mga update ng sili nila na ito. Lalo yung mga baguhan na gusto talaga matuto magtanim ng sili at mag-alaga. Sa pagdidilig yan mga boss, ingatan lang na huwag babasa yung dahon, kasi pag nabasa yung dahon yan, lalo yung talbos, maaari siyang masunog. Kaya ang pagdilig niyan, sa puno lang, huwag patamaan yung dahon para iwas sunog ng dahon.
Kasi kahit nakalating lata lang yan ng sardinas, ang sili sensitive yung dahon, so possible siya masunog. So malalagas yan pag nasunog. So wag mo lang boss EJ basahin yung dahon, sa mismong puno mo lang siya idilig. Yan. Basta wag mo lang siya talaga patamaan yung mga dahon kasi magkakasunog yan. Malalagas. So balik na naman sa simula. Baka matuluyan pa nga. Lalo ngayon, grabe kasing init. Tapos mamaya pag sobrang init na yung plastic, mag-iinit din, sunog yung dahon yan. Pagka nabasa ng tubig na may halong urea, yung dahon ng sili, possible masunog mga boss, lalo yan ay bata pa, bagong tanim pa lang. So sensitive tong sili. Transplant ito mga boss ng ng June 9 hanggang June 10. So ito siya ngayon, 5 days ito siya after transplanting. So dapat niya sana nung isang araw pa ito siya na diligan. Kaso nga lang grabe ang init. Yung ibang punla naghuli pa sila. At may mga nagkamatay din. So 5 days mga boss ito mula sa nilipat tanim. At ngayon nga ito na nag-apply na sila ng unang step ng pataba. Puro urea ang ginamit muna. Ang ito mga boss, ang tamang interval ng application ng pataba, ang normal talaga nito pag sa drenching application, every 7 days ang interval sa drenching. Pero kung sa side dressing naman application ng abono, ang interval niya 15 days naman pagka sa side dressing. So dahil drenching ito ay every 7 days na ito mga boss, kasi madali ito siyang tumalab at madali rin siya lumipas. Hindi siya katulad nung side dressing na matagal bago tumalab, kaya matagal din siya bago mawala. So yan mga boss, sa mga baguhan natin mga boss na gusto mo tanim ng sili, ganyan ang pag-alaga sili mga bossing. Lalo na kami, yan ang ginagawa namin pag-alaga. Wag lang masyado mga boss malakas magkarga ng pataba, kasi yung iba kasi natin kapwa farmers, lalo yung mga datihan lalo nga pagka nabalitaan na sili ay mahal, ang ginagawa nila ay yung sili inaapura. So binibira ng malakas sa pataba, kaya ang nangyayari sa sili nagkukulutan yung dahon, yung iba nalalagas. Kaya kung minsan hindi sila umabot sa finish line nagkakamatay. Kasi nga nagkukulot, paano pa mamunga yung sili pagkakulot ng dahon? So magbubulaklak din yon, kaso nga lang wala. Yung bunga nun di mo rin maibenta kasi malubaloktot masyado. So ang pag-apply mga boss ng abono sa sili, dahan-dahan lang, huwag masyado malakas. Kasi itong sili hindi ito siya katulad ng pakwan at milon, na ang milon kahit tuduhan mo siya ng pataba okay lang, pero itong sili hindi pwede. Possible siyang mamatay o malagas yung dahon o magkulot yung dahon pagka sobrang lakas ng karga ng abono. So ayan, sa mga baguhan sana mga boss may mga idea kayo makuha dito para matuto kayo. At kung gusto talaga nyo magtanim ng sili at mapabuti, subaybayan nyo lang mga boss ang step by step nito. Dahil i-upload ko naman yung mga video pa nito sa ang susunod na mga gagawin. So sigurado may makuha kayo mga idea. Yan mga boss pati pag-spray nito subaybayan nyo, at para makita ninyo ang gagamitin namin dito ng mga fungicide at insecticide. Tandaan nyo po, hindi lahat ng klase ng insecticide pwede gamitin sa sili na makakabote. May mga insecticide kung minsan na sa halip na gumanda sili ay nasisira pa yung dahon. Lalo yung mga insecticide ng mga alkaline base katulad ng mga cypermethrin, pwede rin naman siya gamitin sa sili mga boss. Kaso lang pag medyo ginanahan ka at medyo nataas yung dosage, ang timpla, nasisira din ang dahon kasi alkaline base nga, medyo mainit siya sa dahon. So kadalasan ang nangyayari, nasisira ang dahon. Kami naman hindi kami gumagamit ng mga cypermethrin na active ingredients ng mga insecticide sa sili. Kasi alkaline base yung cypermethrin, possible na ang dahon niya kumulot.
So ito mga boss yung ano ha, yung siling Taiwan. Ito yung variety ng Red Hot F1 ng Swiss seeds. So buhay na siya mga boss oh, after 5 days. Ayun oh, nakita nyo naman buhay na siya. Oh. Kaya nga ngayon ano na sila, nagpataba na sila ng unang pataba nila. So siguro ano ito, baka after 5 days to o 7 days magkakarga ulit sila rito ng ano, ng pataba. Ay ano na mga boss yun ha. Ano na yun, urea at saka may halong complete na yun. So ganyan lang mga boss ang gagawin dito ng mga ano, mga pag-alaga nito. Madali lang mga boss alagaan ito sili. Hindi naman ito siya mahirap talaga alagaan. Yun nga lang, siyempre pagkabaguhan ka at hindi mo alam yan, eh mahirapan ka talaga magbuhay. Pero kung datihan ka naman hindi mo rin kailangan yung video namin kasi alam mo na yon. Alam nyo na yun mga boss kung paano ba ang tamang pamaraan ng pag-aabono. So sa mga pang-spray mga boss, mga insecticide, subaybayan nyo lang mga boss at pag nag-spray dito, pupuntahan ko ulit para makapag-video tayo, para makapag-share tayo sa mga newbie farmers, mga newbie sili farmers. Ano yung mga gustong-gusto talaga matuto mag-farming ng sili. Tapos wala silang alam, wala silang mga karanasan kung paano ba yung tamang gagawin para yung sili ay mabuhay na maayos, na hindi mamatay. Sa sili mga boss, ang problema na naman ito pagka bagong lipatanim, ang kadalasan talaga problema nito pagka transplant, lalo pag mainit at naka-plastic, ito naka-plastic mulch. Ang laging problema nito yung dumping off. Kasi unang-una nga yung plastic mainit yan mga boss. So pagka bagong lipatanim yan at mainit yung sikat ng araw, ang tendency talaga ng punla, tatamaan siya ng dumping off kasi mainit nga eh. Kung na-dumping off yan, nagtutumbahan. Kung makita nyo sa may puno ng punla, natutuyo. Tapos pag konting hangin-hangin lang, matutumba siya, umamatay. Yun ang kadalasan na naging problema pag bagong lipatanim ng sili. So ako nga, minsan, inaabot ako dyan ng 15 days. Kahulip ng tanim ng sili kasi ako minsan talagang, ang panahon nga, minsan mainit. Hindi maiwasan na yung mga bagong lipatanim na mga seedlings ay tamaan talaga ng dumping off. So may mga pamamaraan naman dyan mga boss na mas mahusay para maiwasan dumping off. Kailangan yung punla nyo sa seedling tree pa lang, hindi pa siya na-transplant. Dapat yung punla nyo, alagaan nyo na siya ng spray ng fungicide. Sa rekomendasyon ng mga eksperto, ang pinakamahusay na fungicide na ginagamit sa mga punlaan para maiwasan sa dumping off, katulad yan ng mga fungicide na may active ingredients na Mancozeb. So yung brand ng Mancozeb mga boss, napakarami sa market niyan. Kayo na ang bahala mamili kung anong brand at kung ano yung available na brand sa inyong area. Kasi pag Mancozeb ang active ingredients, napakaraming klase po niyan. Daan brand ang pwede yung pamilya niya sa market. Mayroong mamahalin at mayroong murahin na brand. So nasa inyo na mga boss yan. Pagka kung ano available sa agri-supply na malapit sa inyong lugar, kahit anong brand, wala naman pinagkaiba yan kasi ang malaga dyan yung active ingredients ay Mancozeb. Isa lang yan mga boss sa active ingredients ng fungicide, ang Mancozeb na common na ginagamit sa mga lahat ng pananim, mapapalay, mais, gulay, pakwan, milon at kung ano ng pananim. Yan yung common at kadalasan na ginagamit ng mga farmers. Isa pa medyo mura siya kumpara doon sa mga Azostrobin tsaka sa Dipiconazole, medyo mas mura ng malaki yung Mancozeb. Kasi pag Azostrobin napakamahal, lalo yung kilalang brand, nako, napakamahal nun. Kaya sa mga boss natin mga baguhan, sana mga boss at magkita ng video ito, kahit pa paano may matutunan kayo at may mga idea kayo dito makuha dito. Hindi man ganun kagalingan, so magtanim kayo ng sili, lalo kung baguhan kayo, may mga idea kayo makuha na pwede nyong maging gabay sa inyong pagtatanim. Lalo doon sa mga boss natin na ginagawang planting guide, ang aming mga video, step by step na pag-alaga sili. So ito mga boss, ang unang pataba nila. So siguro mga boss, abangan nyo lang step number 2 ng pataba nito ha, at i-upload kong video. Hanggang dito man tayo mga boss ha, bye bye muna. Abangan ang next video, bye bye.